Magandang araw sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Andrea. Matagal ko na rin gustong ibahagi sa inyo yung kwento ko tungkol sa naging karanasan ko sa isang aswang. Nangyari po ito noong dalaga pa lamang po ako sa probinsya ng aking lola Rodora. Sa pagkakatanda ko ay mga taong 1992 ito nangyari. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng probinsya, pero sakop ito ng Mindanao. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan ng matandang aswang dahil naging bantog po itong aswang doon sa baryong yon. Bali, nagbakasyon po kasi ako noon sa probinsya ni Lola. Hindi naman ako mahilig gumala. Kaya nang naroon nga ako ay malimit lang din akong nasa loob ng bahay. Hanggang nagsimulang yayain ako ng kababata ko at dati ko rin kaibigan na si Jasmine na gumala. Noong una ay ayaw ko talagang sumama sa kanya dahil inakala ko ring magagalit si Lola. Ngunit kalaunan ay sumama na rin ako dahil pinapayagan naman ako ni Lola na gumala basta kasama ko ito. Isang hapon nga noon, napag-usapan namin ni Jasmine na pupunta kami sa talon para maligo. Sinundo naman niya ako sa bahay noon. Noong makita naman ni Lola na si Jasmine nga ay naroon ay tinawag nga nito ako. Sinabi ko naman sa kanya kung saan nga kami pupunta. At nung lumabas nga ako ay nakahanda na rin at sinabi ko nga kay Lola kung saan kami pupunta. Pinaalalahanan lang niya kami noon na huwag magpagabi. Tinanguan ko na lang din si Lola at nagpaalam na rin. Naglakad na nga kami noon patungo doon sa kabilang baryo kung saan nga naroroon yung talon na sinasabi ko. Habang naglalakad ay hindi namin maiwasan na pag-usapan yung naturang talon. Marami siyang sinabi sa akin tungkol doon at hindi na rin niya nakaligtaang sabihin yung tungkol sa mga kababalagang nagaganap raw doon. Ayon pa nga kay Jasmine noon daw ay may mga natagpuang bangkay sa naturang talon dahil sa kagagawan umano ng aswang. Doon daw kasi nila dinadala yung kanilang mga nabibiktima. Tahimik lang din ako noon at wala naman akong gaanong reaksyon. Nang makarating nga kami doon, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon ni Jasmine at kaagad kaming naligo. Tuwang-tuwa kaming dalawa gayong bukod sa malamig nga yung tubig. Dalawa lang din kami roon ng mga oras na yon. Dahil nawili na rin kami ni Jasmine sa aming paliligo. Lalo na at nagkataon na wala talagang ibang mga tao na bihira lang daw na mangyari ayon kay Jasmine. Hindi na nga namin namalayan yung oras noon. Niyaya ko lang siyang umuwi na kami nang mapansin ko na medyo madilim na rin yung aming paligid. Sa pagkakatansya ko, ay mga bandang 5:30 na rin po yun ng hapon. Mabuti pa siguro umuwi na tayo. Medyo madilim na rin yung paligid eh. At baka abutin pa tayo ng gabi rito. Wika ko pa nga po noon. Sumangayon rin naman ito, kaya umahon na nga kami sa tubig at nagpasya na nga rin na umalis. Hindi pa man kami nakakalayo sa naturang talon. May narinig kaming kaluskos noon sa hindi kalayuan. Noon din ay nagkasundo kaming puntahan yung bahagi kung saan nga ito nagmumula. Habang papalapit nga kami ron, ay nakaramdam naman ako ng kakaibang kaba. At nung naroon na nga kami, halos manigas ako sa aking kinatatayuan dahil sa nasaksihan naming dalawa. Talagang nagulat ako at natakot nang makita yung isang matandang babae na abala sa pagkain ng isang putol na kamay. Yun po talaga yung nakita namin noon. Nanlilisik yung mga mata nito na nakatingin sa amin habang napapangisi nang mapansin nga nito na naroon kami. May dugo yung kanyang mukha, lalo na nga yung kanyang mga ngipin, kaya hindi ko rin mapigilan yung mandiri. Maging si Jasmine ay ganon din kaya't napasigaw na nga ito. Dahil doon ay mabilis kaming tumakbo paalis sa bahaging yon. Hindi na rin ako lumingon pa sa takot na baka makita ko ulit yung matandang babae na hinahabol malamang kami. Sa kabutihang palad ay nakaalis naman kami doon na hindi man lang hinabol ng naturang matanda. Ano kaya yung matandang yon? Bakit niya kinakain yung putol na kamay ng tao? Tanong ko naman kay Jasmine noon. Napansin ko naman yung labis na takot sa kanyang mukha. At ganoon na lang yung pagbilis ng tibok ng puso ko nang marinig yung kanyang naging tugon. Sinabi niyang isang aswang umano yung aming nakita. Dagdag pa nito, aswang lang daw yung kumakain ng kanyang mga nabiktima. Hindi ako nakapagsalita dahil doon. Tahimik lang kami habang nagpapatuloy sa paglalakad.
hindi pa rin ako makapaniwala sa aming nakita. Lalo na nga sa kanyang sinabi na marahil ay aswang daw yung naturang matanda. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong kagad ako ni Lola at nagtaka ito gayong bakit namumutla raw ako. Sinabi ko na lang noon na medyo napagod nga ako at sa kabutihang palad ay hindi naman po ito nagtanong. Nagdalawang isip rin akong sabihin sa kanya noon yung mga nangyari dahil baka hindi nga niya ako payagang gumala kapag sinabi ko sa kanya na may mga ganong nangyari. Kinagabihan nga noon, bago matulog ay naalala ko ang nanlilisik na mga mata ng matandang babae at maging yung duguan nitong ngipin. Nagsitaasan yung balahibo ko sa katawan dahil doon. Pero kahit na ganon, nagawa ko naman na makatulog. Yun nga lang, sa kalagitnaan ng aking pagtulog, ay naalimpungatan ako dahil sa isang masamang panaginip. Napasigaw rin ako gaya ng ginagawa ko sa panaginip ko. Matapos naputulin ng matandang babae yon yung kamay at kainin mismo sa aking harapan. Ramdam ko rin yung panlalamig ng mga oras na yon at pakiramdam ko ay mainit yung aking katawan. Pumasok naman si Lola sa kwarto at kagad niya akong nilapitan. Tinanong niya ako kung ano bang nangyayari, pero hindi ako agad nakasagot. Sinapu pa nga niya yung aking noo at nalaman niyang meron akong lagnat. Pinagsabihan niya akong wag nang maliligo doon sa may talon lalo na kapag hapon dahil baka magkasakit daw ako lalo at malamig nga yung tubig. Biro pa nga nito ay baka naengkanto pa raw ako, lalo na at baguhan lang ako sa lugar. Pero agaran naman po niya yung binawi. Sa pagkakataong yon ay hindi na nga ako nagdalawang isip na magtapat na nga kay Lola sa mga nangyari. Natakot rin ako dahil naisip ko na baka puntahan nga ako ng matandang babae doon sa bahay. Sinabi ko nga sa kanya yung nakita namin noon at namulagat naman yung kanyang mga mata. Ayon sa kanya, ang matandang tinutukoy ko ay yung pinaghinalaang aswang sa kabilang baryo. Base nga yun sa aking paglalarawan. Ayon pa kay Lola, marami na umanong nabiktima yung matandang yon. At mabuti na nga lang at hindi niya kami hinabol. Dahil sa nangyari sa amin ay pinayuhan ako ni Lola na wag na muna akong gagala. Baka kung ano raw kasi yung gawin sa akin ng aswang na yon kapag nakita niya ako. Tumango lang ako sa kanya bilang tugon. Naisip ko rin na tama naman ito at ayaw ko rin mangyari sa akin yung mga ganon. Nagdasal na lamang ako noon na sana'y hindi nga kami magtagpo ulit ng aswang na yon. Nang mga sumunod na araw nga, hindi na ako lumabas ng bahay namin noon. Maging si Jasmine ay hindi na rin pumupunta sa bahay namin para magyaya sa akin. Siguro maging ito ay pinagsabihan rin ng kanyang mga magulang. Hanggang isang hapon nga, nagulat ako nang pumunta ito sa bahay namin. Kinausap niya ako at tinanong kung wala ba akong nararanasang kakaiba sa mga nagdaang araw. Nagtaka naman ako kaya't napatanong ako kung ano ba yung ibig nitong sabihin. Nang mga nakaraang araw kasi, pakiramdam ko merong nagmamasid sa bahay. Hindi ko alam kung ano pero kinukutuban ako na baka yung matandang babae yon. Sinabi ko kasi kila nanay yung tungkol sa ating nakita. At yun daw yung pinaghinalaang aswang. Kwento pa nga ni Jasmine noon. Ilang sandaling katahimikan pa yung nangyari noon sa aming dalawa. Hanggang sa nagpaalam naman agad si Jasmine na uuwi na raw ito sa kanila. Pinaalalahanan lamang niya ako na mag-iingat. Kaya tumango lang din ako dito at pinagsabihan ko rin na mag-iingat rin siya lagi. Simula naman ang sabihin ni Jasmine sa akin yung tungkol doon. Kapag gumagabi na ay hindi ako mapakali. May mga pagkakataon din kasing nakakarinig ako ng mga ingay sa may labas ng bahay. Kaya agaran kong naalala yung matanda. Napansin rin ni Lola ang pagiging balisa ko. Kaya pinagsabihan niya akong wag nang isipin pa yung tungkol doon. Dagdag pa nito, hindi naman niya ako pababayaan sakaling may mangyari nga dahil sa matandang yon. Kahit papaano ay nabawasan naman po yung pag-aalala ko noon dahil sa mga sinabi nito. Iniisip ko na lang din na walang mangyayaring masama sa akin dahil nariyan naman si Lola at pinabantayan din naman niya ako. Pero, isang gabi, hindi namin inaasahan ni Lola na meron palang mangyayari. Pareho na kaming nagpapahinga sa aming mga kwarto nang nagulat nga ako
dahil sa biglaang pagkalabog ng aking bintana na para bang merong gustong sumira doon. Nagtaka ko kung sino nga ba yung gumagawa ng bagay na yon, pero naalala ko rin yung matandang babae at agaran akong kinilabutan. Ilang pagkakataon na kinalampag noon yung aking bintana hanggang sa narinig kong lumalangit-ngit yung bintana na para bang may bahaging nasira. Nanlaki yung mga mata ko nang may makita ko mabalahibong kamay na may mahahabang kuko na pilit na sumisira doon. Sa takot ko, mabilis akong tumakbo palabas ng aking kwarto at saktong pagbukas ko ng pintuan ay nakasalubong ko naman si Lola. "Okay ka lang ba, Apo? Ano bang nangyayari, Apo? Bakit may mga kalabog sa kwarto mo?" Tanong pa nga ni Lola noon. "Meron pong kakaibang nilalang na gustong sumira sa bintana ng kwarto ko, La. Yun po, tignan po ninyo." Sabi ko naman noon. Kaagad naming tinignan ni Lola yung bintana ng aking kwarto at nakita nga niya yung tinutukoy ko. Narinig kong napamura ito at tinutusan niya akong kunin yung itak sa may kusina na agaran ko namang ginawa. Pagkabalik ko, binigay ko nga sa kanya yung itak at walang pagdadalawang isip nga siyang lumapit sa bintana at pinagtatagaan nito yung mabalahibong kamay ng nilalang na nasa labas. "Huwag ka nang bumalik ditong aswang ka. Ngayon pa lang sinasabi ko nang tantanan mo na yung apo ko. Kilala kita. Kaya kapag bumalik ka pa, sisiguraduhin kong may kalalagyan ka." Galit na sabi pa ni Lola noon pero kalmado pa rin po ito. At nung subukan niyang tagain ulit yung kamay na yon na meron ng mga sugat noon, mabilis po yung hinila ng nilalang. Pero naririnig po namin yung paghiyaw nito doon sa mga unang pagtaga ni Lola na tumama sa kanyang kamay. Nasugatan siya ni Lola ng makailang ulit bago pa nga niya nagawang hugutin yung kamay nito. Kinalampag pa ng aswang ulit noon yung bintana, ngunit binantaan siya ni Lola na kung hindi pa rin siya aalis ay lalabas siya para harapin ito. Nakarinig kami ng magkakasunod na pag-angil sa labas ng bintana. Sinubukan ni Lola na silipin kung ano bang nangyayari doon. At ganoon na lang yung gulat niya nang makita raw niya ang isang matandang babae. Sinenyasan naman niya akong lumapit sa kanya kaya ginawa ko naman. Sumilip rin ako sa bintana at nanlaki nga yung mga mata ko nang makita kong yung matandang babaeng nakita namin ni Jasmine. Sa may talon ay yung parehong matanda na naroroon ng gabing ito. "Siya po yung matandang babae na nakita namin sa talon, La. Tama po kayo. Aswang po pala siya." Wika ko pa nga po kay Lola noon. Matalim pa yung tingin niya sa amin noon bago nga ito tuluyang tumakbo palis. Mabilis yung galaw noon kaya't nawala kaagad ito sa karimlan. Nang gabing yon, para masigurado yung kaligtasan ko, magkasama kami ni Lola na natulog sa kanyang kwarto. Napag-usapan rin namin yung tungkol sa matandang babae noon. Pinagsabihan ako ni Lola na wag nang mangamba at matakot gayong hindi na rin babalik yon dahil alam nitong pinoprotektahan niya ako. Natapos naman po yung pagbabakasyon ko noon kay Lola. Tama nga naman si Lola. Yun yung una tuling pagpaparamdam sa amin ng matandang aswang dahil naging kalat na rin po sa mga kanayunan yung tungkol sa pambibiktima nito. Kaya't naging alerto na rin yung ibang mga tao na siyang dahilan malamang kung bakit nag-iingat na rin yung aswang na yon. Bago nga ako umalis, meron pang pinagtapat si Lola. Pinuntahan daw pala niya yung matandang yon at meron pa umano siyang kasamang albularyo nung ginawa niya yon. Pinagbantaan daw niya ito na kapag sinubukan pa ng matandang aswang na yon na ako ay biktimahin at bisitahin pa ako ulit sa aming bahay, ay may gagawin na si Lolang mga hakbang na malamang ay kakapahamak nga ng aswang na yon. Lalo pa at may kilala nga si Lola na isang albularyo. Dahil doon, yun na rin po yung huling pagkakataon na bumisita sa bahay yung nilalang na yon. Maging sa kabilang baryo, wala ring nakakaalam kung saan na nga ba nagpunta yung matanda dahil bigla na lang daw nitong nilisan at pinabayaan yung kanyang bahay. Dahil malamang ay lumipat na rin ito upang makaiwas sa mga mainit na mata na nakakaalam na nga sa kanyang lihim. Dito ko na rin tatapusin ito at maraming salamat.